Sa pagharap nga bilang bagong testigo ng prosekusyon ng isang dating state auditor ng Commission on Audit, nabunyag ang mga anomalya at patong-patong na paglabag sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Narito ang report. Humarap sa ika-11 araw ng impeachment trial ang dating Commission on Audit State Auditor na si Roderick Wamil bilang bagong testigo ng House Prosecution Team. Sa pagharap ni Wamil, binigyan diin ng prosekusyon na ang 125 million pesos na confidential funds noong huling quarter ng 2022 ay nasa ilalim ng direct supervision at kontrol ng Vice Presidente. Sa panayam kay House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong sa 13 sa tanghali, inihayag ng kongresista na nalabag ang joint circular ng COA sa mga liquidation at accomplishment reports dahil kulang ito sa specific programs, gayon din ang mabilis na paggasta sa confidential funds. Siyang nakapirma, ibig sabihin, siya yung merong obligasyon o siya yung mismong may control dito sa paano ito igamitin. Na yung pag-encash ng 125 million na dali-dalian, na-establish na natin last week na sobrang bilis ng pag-encash. Ito yung ginamit pa yung trolley kasi hindi kayang dalhin ng isang tao sa sobrang bigat, ay ganun din kabilis yung paggasta at paggamit, which it's unusual dahil supposedly yung last quarter confidential funds would cover 3 months. Pero officially, naging parte na ng record ng korte na ito'y ginasta sa 11 araw, 11 days. Kinwestiyon din ng prosekusyon ang naging paggamit sa pondo gaya ng 40 milyong piso na ginamit umano sa pagbili ng gamot at medical expenses para sa mga informant. Isang bagay na malinaw umanong sumasalungat sa mga alituntunin ng gobyerno sa liquidation ng confidential funds. Mga informant, kaya yung ordinaryong mamamayan natin ngayon ay nagtataka, teka lang, kung informant mo ito, asset mo to, ibig sabihin ba kailangan nila ng gamot kasi mga asset mo, informant mo ay nagkakasakit, di ba? Which, by the way, apart from, that kind of observation that our common people, reach, this is also a direct violation of the joint circular. Iginiit din ni Adyong na sa loob ng 11 taong paglilingkod ni Wamil sa COA, ngayon lang ito nakapag-audit ng confidential funds sa opisina ng Vice Presidente dahil aniya wala namang ganitong pondo ang mga nakaraang pangalawang Pangulo ng Bansa o kalihim ng Department of Education. Apart from the fact na yung mga disbursement, vouchers, yung mga accomplishment reports, pati na rin yung pag-liquidate ng mga liquidation documents ng confidential funds, marami dito ay hindi tugma doon sa joint circular. Samantala, tinututukan din ngayon ng Senate Impeachment Court ang testimonya ni Wamil dahil siya umano ang mismo nag-audit at naglabas ng Audit Observation Memorandum na nag-trigger sa Notice of Disallowance sa mga ginastang pondo ng opisina ng Vice Presidente. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.